Magandang araw Sir Red at sa buong team ninyo. Ang mga sumusunod na kwento ay hindi lamang po sa inyo ko isinend, kundi may ilan po ako sa mga kwentong aking babanggitin na ito ay naisend ko rin sa ibang channel. Nagbabaka sakali na baka makapasa sa panglasa ng inyong tigapakinig yung ganitong mga genre. Pero may mga experiences din po ako na hindi ko pa na-isisend kahit na kanino. By the way, ako po si Tina at wag nyo na lang pong babanggitin ang aking last name. Medyo mahaba-haba po ito at kayo na pong bahala kung isasakto nyo po ito sa segment or kahit sa isang compilation. Everything na ikikwento ko dito ay based on my memory at sa totoo lang, may katalasan talaga ang memorya ko. I can still remember things kagaya nung second birthday ko na kaya kong i-playback talaga sa utak ko. And so goes, I am really weird. Ang unang kwento ko ay patungkol sa puno ng kamyas. Ako po ay lumaki sa Modesto, which is somewhere in Manila. Napakadali lamang po na ispatan yung bahay namin doon sapagkat may malaki kaming puno ng kamyas. When I was a kid, madalas akong maglaro sa maliit na bakuran namin at meron po akong mga kalaro noon at naaalala ko pa yung isang kalaro kong bata kasi kinurot ako. So ang ginawa ko dahil nasaktan ako ay sinabunutan ko siya. The next day, nagsugat-sugat yung ulo ko and it went on for a few weeks and all the adults around me thought na nahawaan ako ng kuto ng mga younger sisters ko. Kaya ayun, biktima kami ng kinalbo version. Emotionally damaging talaga yon nung nursery pa ako. As in wala akong buhok. Wala naman dapat nakakatakot dun, kaso itong kapitbahay naming manghihilot na medyo may pagkatsismosa. Sumalangit nawa. Ang ngalan po niya ay Aling Simang. Wala pong kagatul-gatul at hindi man tinatanong pero bigla po niyang sinabi kay mama na napaglaruan ng duwending bantay niyo yung anak mo. Napakamaldita kasi ng anak mo. Ayan, gumaganti, makanti lang ng konti. At syempre, naniwala si mama ko kaya pinapasok kami sa bahay nila. Ginamot niya ako at sangkatutak na kung ano-anong mga tinapal na dahon sa akin. Meron pa nga mga ugat at kung ano-ano pa nga na mga langis yung inihalo nila doon. Yung pinaka nakakadiring part dito, Sir Red, ay nung dinilaan niya yung palad niya tapos inihawak sa ulo kong kalbo na sugat-sugat. Gumaling naman ako agad and after a few days, naghilom po ang lahat ng mga sugat ko at yung mga poknat dapat ay tinubuan ulit ng buhok. So ito po'y konektado din po sa unang kwento. So sabi ko nga, may pagkatsismosa si Aling Simang na manghihilot. Meron pong pagkakataon na may bibingka silang tinitinda tuwing hapon. Nung time na yon, medyo yayamanin ako sa pangmeryenda. So dati pag hapon at feel kong kumain, binibigyan ako ng tita ko ng 20 pisong papel na kulay brown pa nga noon. Kaya talagang feeling ko ang yaman-yaman ko na kapag ganun. So pumunta ako sa tindahan para bumili ng soft drinks. So habang bumibili ako sa tindahan ni Aling Ellen, tinawag ako ni Aling Simang. Katapat lang kasi nung store yung bahay nila. Inabutan niya ako ng bibingka at libre na daw po ito pero kakaiba yung kulay niya. Medyo green at aakalain mong
Ito nga'y nahawaan nung pinambalot na dahon ng saging. So nagpasalamat ako at sinimulan ko ng kainin iyon with matching soft drinks. Tapos sabi niya, "Tina, mamaya makikita mo lahat ng kalaro mo sa bahay niyo. Basta tandaan mo ha, hindi lahat sila mabait. Magiging malabo ang mata mo pero lilinaw na ang ibang paningin mo." So dahil dala na rin ng bata o ng murang isipan, ang sinabi ko, "Opo," kahit hindi ko siya naiintindihan. Wala naman na pong kakaibang nangyari that day. Pero kinabukasan, ginising ako ng kasama namin sa bahay, si Jalids. Love na love ko talaga yung kasama namin na yon kasi araw-araw paggising ko ay maliligo na lang talaga ako. Kakain, maglalaro, uuwi, kakain, maliligo ulit, kakain ulit. As in talaga masasabi kong super spoiled at alagang-alaga ako kahit wala ang mga tita at mama ko. So in between meals, nagpapaalam akong maglaro sa gate. Pumapayag naman siya kasi hindi naman ako lalabas. Pagdating ng hapon, sumulpot bigla yung mga kalaro ko. Nag-iba po yung mga itsura nila. Kaya syempre, gawa na rin ng murang isipan ay nagawa ko pang magtanong kung bakit naging mukha silang matanda pero ang boses nila ay pambata. Sabi ko rin, bakit ang haba ng tenga nila kumpara sa akin? Nagulat sila. Ang sabi nung isa, "Hindi na tayo pwede maglaro kasi nakikita mo na kami." Na para bang magkahalong lungkot at inis sa part nung nagsasabi nun sa akin. Hindi ko rin po alam, Sir Red, kung papaanong nakita ko talaga na kahit mapayat yung puno ng kamyas namin, ay isa-isa po talaga silang na-shoot doon sa mismong puno at nagtatawanan pa habang umaalis. Ako naman si Shunga, akala ko din ay pwede kong gawin iyon. Kaya bumwelo po ako pero ang after effect ay nauntog lang ako. Kaya ganun na lamang ang aking labis ng pag-iyak dahil sa sakit kaya nataranta si Jalids na lumabas at nakitang may napakalaki akong bukol at namumula pa sa noo. Nung tinanong niya ako at bakit ako nagkaroon ng bukol, ang sabi ko ay gusto kong pumasok sa loob ng kamyas. Kaya syempre, pagsapit ng gabi at saktong dinner time, napalo ako ng bongga ng tita ko. Kaya simula nun, hindi ko na trinay na pumasok sa puno. Tandang-tanda ko rin, noong 1990 hanggang 1991, nang dinala ako ng mama ko sa San Andres at tumira kami malapit sa bahay ni Nalito at Tiensa. Napakatahimik sa kalsada na yon dahil masasabi kong organized talaga sila. Siyempre, politiko ba naman yung kapitbahay namin kaya imposible rin na magkakaroon ng pakalat-kalat na lasinggero o kahit na sino man na merong gagawin na hindi maganda. Doon po nakatira yung stepfather ko. Mabait ang buong pamilya nila sa akin at talagang masasabi kong love na love din nila ako. Isang beses, yung nanay ng stepfather ko ay tinawag ako. Nanonood sila ng TV sa kwarto nila. Ang alam ko, Sir Red, ay magaling itong manghula at itago na lang natin siya sa pangalang Lola Jenny. Buhay pa po siya noon pero bedridden na. Agad ay sinabihan niya ako na, "Tina, dito lang kayo sa kwarto ko. Tawagin mo mama mo, saka sabihin mo na isama yung baby." So tinawag ko si mama and dinala niya doon yung half sister ko na baby pa nung time na iyon. At dahil buntis ang mama ko,
medyo mabagal yung paglalakad niya. So habang nandun kami, bigla po talagang lumindol. Malakas yung lindol na yun. Tapos ang sabi po sa akin ni Lola, "Nakita ko na to." Sabi ng ibon sa bintana, "Malapit na daw." Pero hindi ko talaga na-gets yung sinasabi ni Lola since kinder pa lamang ako nung time na yun. Kaya ang sabi ko na lang, "Ang galing mo po, Lola Jenny. Gusto ko din ng ganyan para malalaman ko kung kailan walang pasok sa school pag umuulan." Kapag naaalala ko yung eksaktong mga salitang iyon na binitawan ko, Sir Red, natatawa talaga ako. As in, early 90s nung kinder ako, pink ang uniform namin at hindi ko nababanggitin kung saan kaming eskwelahan. Pero noon pa man, bumabagyo na, ika-cancel na po o malalaman na lamang namin na canceled kapag nasa school na kami. So talagang nababasa at napuputikan yung pink na uniform ko. So almost a year later, naglaro kami ng half-sister ko sa room ni Lola Jenny. Hinahawakan ko siya kasi umuubo siya nun. Hindi na rin po nakakapagsalita si Lola nun, pero biglang may nag-flash sa utak ko na parang snow. So ang instant reaction po ng katulad kong musmos ang pag-iisip nung sandaling iyon ay, "Wow, may snow!" At umuungol na lang si Lola Jenny kasi nga bedridden na po siya at halos talagang hindi na niya kaya yung sakit. Hindi na siya nakapagsasalita nun. Kaya tinawag ko ang mama ko tas hinila ko siya sa kahoy na jealousy sa bintana. Sabi ko, "Mama, andyan na yung snow! Dadating na yung snow!" At nagtataka naman si mama ko pero biglang may mga puti-puting abo at nakikita ko kung paano isa-isa itong naglalaglagan galing sa langit. "Mama, di ba snow yan?" At bigla pong ipinalabas sa telebisyon sa kwarto ni Lola Jenny na pumutok daw pala ang Mount Pinatubo. Gimbal ang mama ko na tumingin sa akin at kay Lola Jenny. Sinarado niya ang mga bintana at pintuan pati mga kurtina. Sinabi niyang, "Anak, hindi yan snow. May pumutok na bundok. Ang tawag doon bulkan. Kapag pumuputok yun, umuulan ng abo." At hindi ko pa rin po nagigets yung sinasabi ni mama nun at wala talaga akong idea dahil ang nasa isipan ko lamang ay yung mga bundok na hugis triangle na madalas kong dinodrawing. And then looking back, feeling ko din noon dahil legit na manghuhula si Lola Jenny, pag tumatabi ako sa kanya, madalas o kaya naman ay humahawak ako para pong may naililipat sa akin na mahinang kuryente pero hindi naman ganun nakakatakot. Hindi siya masakit pero masasabi kong nakakakalma. So kahit anong tantrums ko noon, nakakalma ako ni Lola Jenny. Hanggang sa pumanaw nga si Lola months later pero feeling ko sila ni Aling Simang ang reason kung bakit may malabo akong third eye. Kasi yung kay Aling Simang, minulat niya yung third eye ko. Pero si Lola Jenny ay parang inalis niya. Alam kong lahat ng lola ay gustong maging normal ang buhay ng kanilang mga apo kahit step apo na nila ito. Lalo na at napakabuti ng stepdad ko at mga kamag-anakan nila. Unfortunately nga lang, Sir Red, naghiwalay sila ni mama kaya bumalik na naman ako sa ancestral house namin sa mga tita ko. Ito naman pong ika-4 na bahagi ng kwento ko ay nangyari na po doon sa isang private school na kung saan ako nag-elementary. Naglalaro ako sa tabi ng church sa school namin. Wala naman din kami kasing choice noon na gawin
habang naghihintay ng sundo kundi ang maglaro. Private Catholic school din naman po yung aming eskwelahan noon, kaya masasabing safe naman kahit maglaro ka sa loob ng eskwelahan. Hanggang sa may batang gusgusin na lumapit sa akin. Ang ngalan daw niya ay Angela. Naisip ko na okay naman si Angela saka hindi bagay yung gusgusin look sa kanya kasi mukha siyang mayaman na parang nadumihan lang. Nung tinanong ko asan yung yaya niya, ang sagot niya ay wala. Nagtaka tuloy ako kasi sa school namin kung walang magulang na magpipick up at magda-drop off. Sa waiting shed usually, yaya ang dapat na magbantay. So ako mismo, may jalids na nagsusundo kaya naawa ako doon sa bata. Tanong ko tuloy ulit, wala ka ba talagang sundo? Ang sagot niya ay wala daw. Kaya niyaya ko siya sa bahay namin. Pero it was a big mistake. Nung sinundo ako ni Jalids, nakasunod siya hanggang sa bahay namin at pinapasok ko siya hanggang sa kwarto ko. Aminado ako noon Sir Red na talagang marami akong toys magmula sa mga manika, mga Barbie at maging action figures nga. Ang pinakamarami ko noon ay yung mga Sanrio items and Sailor Moon collectibles. Ako lang ang bata sa bahay namin at ako lang ang naglalaro ng mga iyon kaya talagang dumami at naipon. So niyaya ko siyang maglaro and then pinakita ko yung pinaka-prized possession ko which is yung bridal Sailor Moon. Ito yung pinaka-favorite ko kasi noon Sir Red dahil nagsasalita siya ng transformation cue tapos may tugtog. Nung time na iyon kasi, 1992, nasa Japan ang daddy ko at nagwo-work kaya kumpleto ako ng mga Sailor Moon items, mapakumot, unan, bed sheets, kurtina, table cover, floor mats, posters, action figures at lalong-lalo na ang mga manika. Hinawakan ni Angela si Sailor Moon at hinayaan ko kasi nga 'di ba, sharing is caring. Pero Sir Red, ang kapal ni Angela. Ayaw na niyang bitawan yung laruan kong yun. Ang sabi niya sa akin, ibabalik lamang daw po niya yung laruan ko na yun kung susundin ko ang 10 utos niya. Sir Red, to be honest, hindi ko na ma-recall yung iba pang ginawa ko. Pero maliwanag sa aking memorya yung nangupit ako ng pera sa tita ko kahit pwede naman akong manghingi. Ikinasama talaga nila ng loob iyon at napalo ako. Andyan din yung tumakas ako sa bahay para makasama sa Manila Zoo kasama ng ibang bata sa street namin nang walang paalam. May isang beses nga din na bumulong siya na kagatin ko din daw yung tenga ng isang kalaro ko at ginawa ko po iyon lahat dahil mahigit 2 taon ko na ding hindi nakikita yung Sailor Moon ko. Isang beses nakita ako ni Jalids na nakatulala sa room. Kinausap tuloy niya ako. Doon ngayon nakwento ko sa kanya lahat yung tungkol kay Angela. Iba po yung relihiyon ni Jalids kasi Sir Red, and honestly, hindi ko po talaga memoryado lahat ng mga Catholic prayers noong 1992 dahil grade 1 or grade 2 pa lang ako noon. Ang sabi niya ay magdasal daw ako at i-cast out ko daw ang demon na nagpapanggap na batang si Angela. Kinabukasan, in broad daylight, nasa kwarto ako. As in daytime yon, Sir Red. Dumating si Angela sa kwarto ko at hawak niya yung doll. Ang sabi ko'y ibalik na niya iyon kasi bigay ng daddy ko yon at mahalaga sa akin. Lumuhod pa nga ako sa kanya, Sir Red, pero tinawanan lang niya ako ng malakas. Akala niya ay magmamakaawa ako or something pero nag-sign of the cross ako at nagdasal. Bigla pong nag-iba yung itsura niya, Sir Red, at kitang-kita ko talaga na naging gray na usok siya at natakot ako dun. Kaso yung dasal ko,
pang-memorize na prayer sa school. So hindi ko sure kung bless us O Lord ba o we give you thanks ang nasabi ko, kaya tumawa siya. Doon nga'y nag-imbento na lang ako ng prayer kay God na parang awa na niya at palayasin na niya si Angela at ibalik yung toy ko at nagsorry ako sa mga bad na ginawa ko. Tapos bigla pong nawala si Angela. Kaso yung doll ko ay nawala din. Medyo nalungkot ako doon, Sir Red, pero it was smooth for like another 2 years. And then decades later, na-realize ko na kahit anong prayer basta't galing sa puso, tiyak mag-work out. Ang pinakahuling kwento ko muna, Sir Red, ay nangyari naman noong 1995 nang mag-for good na ako kina tita. Gusto kasi nila na ma-establish yung formal and private schooling ko. May kasama naman kami sa bahay na magbabantay sa akin kahit wala sina tita dahil nag-work po sila maging si mama. Sumaagang nag-cancel ng pasok ang mga pribadong eskwelahan noon dahil paparating na si Bagyong Rosing. Maayos naman ang pagkakagawa ng bahay namin at alam kong matibay naman talaga yon kaya kalmado ang lahat. So nung nawala ng kuryente, ayos lang din dahil may power converter and generator din sa bahay. Medyo rich kid talaga din ako noon, Sir Red. Totoo naman din yun, lalo doon sa street namin sa Malate, puro ancestral houses na built noong 1920s pa and onwards. Kaya nakaka-afford magpa-generator ang mga kapitbahay namin pati na rin si tita na hindi nagpahuli. Magaganda din kasi yung work nila at hindi din naman sila masyadong magastos at talagang namamanage nila ng maigi ang pera. So kahit bagyo noon ay wala talaga akong pakialam sa nangyayari sa paligid. Sa isip ko'y makakatulog pa rin ako sa kwarto kahit walang kuryente na nanggagaling sa mga poste dahil meron ngang generator. Pero nanaginip ako nung time na yon. Napanaginipan ko si Angela pero hindi na yung batang version niya. Isa na siyang usok na malaking malaki na para bang galing sa tambutso ng isang malaking truck. Nakasilip daw siya sa bintana at tinatawag niya ako. Hindi na siguro siya makapasok sa bahay namin simula nga nung nagbeg ako sa Panginoon na palayasin siya. Ayoko siyang tignan at ayokong pansinin siya kahit sa panaginip ko. Pero ang sabi niya, kung ayaw mong sumama, kukunin na lang kita. At inangat daw niya yung bubong namin at kitang kita ko yung mukha niyang parang usok sa kisame. Saktong aabutin na niya ako nang may narinig ako mga boses ng mga parating na kalaro ko at sabi nila, walang kaluluwa ang mananakaw sa bahay na to. Bigla pong kumislap ng kulay silver. Kasabay noon yung pagkidlat ng napakatalim at otomatikong naglaho po yung usok version ni Angela. Napaka-slow lamang yung pagkakalaho niya pero kitang-kita ko na nawala siya. Nakita ko yung mga kulubot na mukha ng mga dating kalaro ko sa puno ng kamyas. Umiiyak sila. Sabi nila ay kailangan ko na daw gumising. Hindi daw ako pwedeng maiwan doon at dito na nga dumaloy ang mga luha sa aking mata. Pagdilat ko, maliwanag ang kisame namin. Puro patak pala ng ulan yung pumapatak sa mukha ko na akala ko ay luha. Doon ko rin na-realize na wala na pala talaga yung kisame at bubong namin. Tapos yung pundasyon ng kisame ay parang bibigay na. Saktong pagtayo ko noon ay bumagsak pa ang isang kahoy at tumusok sa unan ko. Kung hindi ako nakatayo agad noon, Sir Red, tiyak ay sa ulo ko ito tutusok. Pero ang mas ikinakilabot ko, Sir Red, yung Sailor Moon na doll na kinuha ni Angela. Andun yun sa unan ko, nakatuhog sa pundasyon ng kisame. Sobrang devastating yung bagyo na yon, Sir Red. Basa lahat ng appliances namin.
wala po kaming na-save na kahit ano. Pero awa ng Diyos, nakarecover kami dahil sabi ko nga ay may kaya naman si tita. Naparenovate niya agad yung bahay in just 2 months at nakabili na rin ng mga pamalit na bagong appliances. Tapos yung buong bubong namin ay nakita po sa kabilang kalsada, as in yung buong buo pa. Para siyang dollhouse na inalisan ng roof. Ganon yung nangyari sa bahay namin. Yung puno naman ng kamyas ay andun pa rin. Matibay at hindi pa nga po nabunot nung bagyo at walang makapuputol. Hindi na rin po namunga yung kamyas namin nung year na yun. Naalala ko din noong drinking age na ako. Naglalabas ako ng mesa sa puno ng kamyas. Yung bunga nga nun ay siyang nagiging partner ng tequila ko. So nag-iinom ako ng mag-isa paminsan o kaya naman pag may time ay kasama ko yung mga friends ko. So bago kami mag-start ng inuman doon ay nagbubuhos muna ako ng kalahating baso ng tequila o kahit na anong alak sa paanan ng puno. Sinasabihan ko pa nga na, "Oh, shot tayo mga friends." Oo, at masasabing parang baliw-baliwan ako sa totoo lang. Pero dahil sa mga nakita o kaya sa existence ng mga nilalang na ito, feeling ko ay naging magaan yung buhay namin. Walang issue sa pera at flowing lagi ang biyaya. Lalo na sa akin si Red na panganay na apo at pamangkin sa side ng pamilya nila mama. Lahat ng manliligaw ko, sa bakuran ko lang na e-entertain. Kaya pag nabagsakan ng higad, alam niyo na po kung anong ibig kong sabihin, ay ekis na agad dahil bad vibes iyon. May naging barkada din ako nung high school na laging nalalaglagan ng bulaklak na kamyas. Tumitinta kasi yon kapag nararab. Parang lipstick. Kaya yung uniform niya na polo ay laging may pula-pula pag umuwi. Akala ko nga noon si Red ay he's the one. Pero years later, parang mark of X din talaga yon dahil sumakit lang ang ulo ko at nag-break din kami. Hindi lamang po ito yung mga karanasan ko. Marami pa po akong ibabahagi sa susunod na episode o sa part 2 ng kwento kong ito.